Po, ang sabi dito, to contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor, and the spread of the gospel through all nations. So yung covenant natin ngayon ay pumupunta sa isang subject na kung saan I believe ay practical man, pero inire-reveal nito yung laman ng puso ng napakaraming Kristiyano. At ito yung tinatawag nating stewardship. Pag sinabi natin stewardship, ano po ang ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng stewardship? Management? Pangangalaga, parehong tama yun. Ano pa? Ano yung pinaka-essence ng stewardship? Pinagkatiwala. Pinagkatiwala. At yung sa salitang pinagkatiwala, ang ibig sabihin mo, meron ka bang ownership dun sa mga bagay na minamanage mo? Wala. Pag sinabi natin stewardship, ang unang point ng pagiging isang steward, wala kang ownership. Nagmamanage ka lang ng lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. At ang maraming pagkakamali ng mga tao doon sa covenant na binasa natin, meron silang connotation na yung linya na ito ay para lang sa pagbibigay ng kanilang ikapos. Pero mali. Walang sinabi doon na mag-aambag ng aming yaman, ng aming kaperahan. Ang sabi doon, mag-aambag ng may kagalakan at palagi upang masuportahan ang ministeryo, gastusin ng iglesia, pagsaklolo sa mahirap, at pagpapalaganap ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Hindi ko naman sinasabing mali yung connotation ng maraming Kristiyano sa covenant natin. Pero 80-70% talaga ng meaning ng linya na iyan ay finances ng ating iglesia. Pero makikita natin na hindi lang sinabi doon ng finances. Pwede kang mag-ambag sa napakaraming bagay. Kahit yung pagsaklolo sa mahirap, hindi yan kailangan maging pera. Pwede kang tumulong, pwede kang magbigay ng oras, pwede kang pumilos. Yung sinabi doon, upang masuportahan ng ministeryo. Hindi lang naman yan gastusin ng iglesia, hindi lang pera pinag-uusapan pagdating sa ministry. Pero pinag-uusapan natin dito, pag-aambag ng may kagalakan. Dapat meron kang ambag sa ating iglesia. Dahil yon ang ating sinusumpaan. Ngayon, makikita natin dito na yung stewardship, sabi natin, hindi yan ownership, pero management yan kung sa paano natin ginagamit yung lahat ng resources na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At napakarami nating resources. Unang-una, meron tayong finances, kaperahan o yaman. Meron tayong time, talents, ano pa? Kasama ng finances, hindi lang naman literal na pera. Meron tayong possessions. Kahit yung mga personal nating mga gamit, bagay, bahay, na pwede natin itulong sa iglesia, ibibigay natin. Ngayon, itong sinusumpaan natin, when it comes to stewardship, ipapakita niya at i-expose niya kung ano yung tunay na pinapahalagahan ng puso ng bawat isang mananampalataya. Yung punto. If wala tayong makayanan na makibuhat sa finances ng iglesia, meron man lang ba tayong time para makibuhat at sumuporta sa gawain ng iglesia? Meron ka bang talento na may offer? May possession ka ba na may ibibigay? Pero ang punto, kung may isa sa mga bagay na ito ay wala kang maiaambag sa iglesia, hindi mo nagagawa lang tama yung sinusumpaan mo sa harap ng Panginoon at sa harap ng iglesia. Nawala yung punto ng Sunday school natin. Huwag niyong isipin na yung covenant natin o yung lesson na ito ay para i-pressure yung mga tao na mag-ambag.
Dahil kung tingin nyo na dapat pinipressure kayo na mag-ambag, in the first place, mali na yung inyong kaisipan. Natural sa isang Kristiyano na maging masaya na mag-ambag sa gawain ng ating Panginoon. Pangalawa, kung iniisip nyo ay patungkol ito sa amount na ating ibibigay, nagkakamali rin kayo. Kaya nga natin ginagawa yung tithes na 10%. Dahil kahit magkano pa ang bibigay mo, pare-pareho yan, 10%. Sorry, may nakasabi. So, ang punto, may kita natin dito na whatever the amount is, wala tayong pakialam doon. Ang sabi doon sa ating sinusumpaan, to contribute cheerfully and regularly. Pangatlo, kung iniisip nyo na this is about comparison, nagkakamali rin kayo. We are not comparing yung contribution ng bawat isa sa loob ng iglesia. Pero pinag-uusapan natin dito yung matapat na partisipasyon sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng gawain ng ating Panginoon, ang sabi doon, cheerfully and regularly. Stewardship. Kapag yung stewardship natin ay hindi nakaangkla sa gospel. Kaya nga lahat ng covenant natin, sabi natin ang foundation niyan ay gospel. Kung hindi nakaangkla yung stewardship natin sa gospel, nagiging mabigat yung paglilingkod natin at pagbibigay natin sa ating Panginoon. Now, kung makakakita kayo ng isang mananampalataya na ang pakiramdam mo, o pakiramdam ko, o pakiramdam niya ay mabigat, burdensome. Ano ba Tagalog ng burden? Pabigat sa kanya ang ministeryo. There is a question. It only means that our service, our stewardship, our contribution is divorced from the gospel. Dahil kung hindi nakahiwalay sa gospel, yung paglilingkod natin, yung pagko-contribute natin, yung pagbibigay natin, napakagaang yan gawin para sa isang Kristiyano. Kapag yung stewardship, yung service ay nanggagaling sa grasya ng ating Panginoon, hindi siya nagiging mabigat, nagiging masaya ang pag-aambag natin sa gawain ng ating Panginoon. This reminds us na yung covenant, at habang inaaral ko ito, I realize na when it comes to the ministry, there is no such thing as generosity and benevolence. And very very controversial itong mga salitang ito. Bakit? Dahil meron tayong thinking dati na I would only be generous and benevolent more than my tithes. Pero habang inaaral ko, I realize the covenant reminds us na yung church hindi yan nag-e-exist dahil sa generosity ng mga miyembro. There is no such thing as human generosity. Nag-e-exist yung lahat ng ministeryo sa generosity ng ating Panginoon. And whatever we do, whatever we give, whatever we return sa ating iglesia, may it be finances, time, talents, or whatever it is. Morning po. Pasok po. Or whatever it is, may kita natin na kung saan galing lamang yan sa ating Panginoon. So ano yung unang point natin? Ang sabi natin doon sa ating church covenant, kami ay sabi doon, kami ay mag-aambag. Sa Ingles, ang sabi, to contribute. Ibig sabihin, yung stewardship, yung service natin sa ating Panginoon, participation yan, at sabi ko nga sa inyo, hindi yan ownership. Wala tayong pagmamay-ari. Yung covenant natin, ina-affirm na ang bawat isang miyembro ng ating iglesia
We are expected to contribute. Maging parte ng gawain ng ating Panginoon. At ulitin ko, yung contribution dito, hindi lamang ito pera. At hindi natin pinag-uusapan dito yung halaga ng ating ibibigay. Pwede kang magbigay ng oras mo, ng paglilingkod mo, ng paglilinis mo ng iglesia, pagsasaayos ng bawat isa. Lahat yan ay kasama sa contribution natin sa ating ministry. Ang ine-expect ng ating Panginoon, lahat tayo ay magpa-participate sa kanyang ministeryo. At ano ay yung mga supporting scripture natin dito? Una, Psalm 24 verse 1. Ang sabi doon, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Sa Tagalog, ang ibig sabihin, lahat ng bagay na makikita mo sa mundo to ay pagmamayari ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung stewardship, yung pagbabalik natin sa ating Panginoon, ng oras, ng lakas, ng yaman, at kung ano pa man. Lahat ng ibinabalik natin sa Kanya, lahat yon ay hindi natin pagmamayari. At kung bakit lumalaki yung ulo ng napakaraming Kristiyano, dahil iniisip nila na kung saan kailangan sila ng ministry. Gusto kong iset na yon yung tamang standard na yung contribution natin, yung partisipasyon natin sa ministeryo, hindi tayo nagbibigay sa ating Panginoon. In the first place, pagmamayari ng Panginoon ang lahat ng bagay. At huwag iisipin ng kahit sinong Kristiyano na siya ang sentro ng ministeryo. Mawala man tayo sa loob ng iglesia, magpapatuloy ang ministeryo ng ating Panginoon. Ngayon pa lang, gusto ko na i-set yung tamang mindset. Hindi ikaw ang kailangan ng ministry. Ikaw ang may kailangan sa ministry. Yung katapatan, yung faithfulness natin, requirement yan ng ating Panginoon. Now, ito yung partisipasyon natin, whether magbibigay tayo ng ating kita sa ating iglesia para masuportahan yung gawain, nagbibigay tayo ng oras at ng lakas at ng pagod. Hindi po natin yan sinusukat sa halaga. Hindi natin yan sinusukat sa haba ng oras. Hindi natin yan sinusukat kung 1 milyon o 10 piso yung ibibigay mo sa iglesia. Hindi yan yung sukat. Ang sukat dito, gaano ka kahandang magbalik sa ating Panginoon. Alam nyo, naalala nyo po yung tinuro ko sa mga bata 2 Sundays ago. Yung isang mayamang lalaki, yung Pariseo, nagbigay siya na napakalaking halaga sa iglesia. Yung widow's 2 mites, na sa Tagalog po, isa siyang byuda na ang binigay niya ay 2 maliit na barya. Sa harap ng Panginoon, kanino yung mas katanggap-tanggap na alay? Doon sa byuda. Bakit? Dahil yung napakalaking halaga na binigay ng lalaki, kahit gaano kalaki yun, tira-tira lang yun sa kanyang kita. Kanyang yaman. Pero yung byuda, yung 2 baryang ibinigay niya, yun lang yung lahat ng meron siya. Kaya sa harap ng ating Panginoon, mas naging katanggap-tanggap yung kanyang alay. Nawala yung punto. Ulitin ko, hindi yung haba ng oras o yung laki ng halaga na ibinibigay natin sa Panginoon yung mahalaga. Ang tinitingnan niya, ibinigay mo ba yan ng may kagalakan sa iyong puso? And that brings me to my next point. Ang sabi natin sa ating covenant, mag-aambag ng may kagalakan at palagi. Sa English, ng ating covenant, to contribute cheerfully and regularly. Sabihin, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon, may ine-expect yung ating Panginoon na may pag-uugaling kalakip sa ating partisipasyon. At ano yung pag-uugali na yun? Masaya at palagi. May kagalakan at palagi. Ibig sabihin, kung maglilingkod man tayo sa ating Panginoon at mabigat yung ating puso at napipilitan tayo, mas maigi na huwag tayong maglingkod. Mas maigi na huwag tayong magsimba. Mas maigi na huwag tayong magturo. Mas maigi na huwag tayong mag-abot sa ating iglesia.
Pero hindi lamang may kagalakan. Anong sabi doon? Regularly, palagi. Hindi pwede na may season ka lang na gusto mong maglingkod, may season ka lang na gusto mong mag-abot, may season ka lang na gusto mong tumulong o kumilos. Hindi. Ang sabi ng ating Panginoon, palagi. Sa bawat pagkakataon na pwede kang sumama, makapagtrabaho, gumawa at kumilos sa ating iglesia, gawin natin. Alam niyo, ulitin ko, kahit sa pagkilos, kahit sa talento, hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano yung trabaho mo sa loob ng iglesia. Iniwala ko balang araw pagdating sa kalamitan, na kaming mga pastor na nagtuturo, pare-pareho lang yung paglilingkod natin kaysa sa mga babae na kung saan naglilinis, nagwawalis, nagluluto, nag-aasikaso sa ating iglesia. Lahat tayo ay lingkod lamang ng ating Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin, pagiging palaging handang kumilos. 2 Corinthians 9:6-7. Sabi dito, every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Sino daw yung iniibig ng Panginoon? Sabi ba, God loveth the most, the richest giver, yung pinakamayamang magbibigay? Hindi. Sinabi ba ng Panginoon, God loveth the most talented giver? Mahal ng Panginoon yung pinakatalentadong taong maglilingkod sa Kanya? Hindi. Ang sabi doon, mahal ng Panginoon yung pinakamasayang taong magbibigay sa Kanya. At dito tayo nagkakapantay-pantay. Sabi ko kasi yung pagpasok sa loob ng iglesia, pantay-pantay tayo. Walang boss, walang presidente, walang CEO, walang empleyado. Lahat tayo pantay-pantay. Ang hinahanap ng Panginoon, mga taong masayang magbabalik at maglilingkod sa Kanya. 1 Corinthians 16:2. Sabi doon, upon the first day of the week, let every one of you lay him in store. Ano yung expectation ng ating Panginoon? Maglilingkod ka sa Kanya, linggo-linggo. Intentional. The moment na maging reactive ka sa paglilingkod mo, hindi mo na nagagawa ng tama yung sinumpaan mo sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin ng reactive? Kung nagets mo yung point ko, Lori. Parang ano lang, occasionally. Yeah. Reactive. Anong ibig sabihin ng reactive? Pag may naganap, saka lang umaaksyon. At may naganap, saka lang umaaksyon. Pwede rin yung inverse, no? Kapag may nagaganap, hindi na umaaksyon. Dalawa yun. Ano yung punto doon? Hindi pwede na kung saan. Yung ministry natin ay reactive sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Tuloy-tuloy ang ministry. Kaya sabi natin, regularly. Patuloy. Palagi. Whatever may happen, hindi ministry ang ating bibitawan. Lagi natin pipiliin, masaya at palagi ang pagkilos sa ating Panginoon. Now, pupunta tayo ngayon sa mga dahilan kung bakit tayo sumusuporta at nag-aambag sa gawain ng ating iglesia. Ang sabi doon, upang masuportahan ang ministeryo at gastusin ng ating iglesia. Bakit tayo nagbabalik ng ating tithes, ng ating ikapo? Bakit tayo nagbibigay ng ating kita sa ating iglesia, ng ating suporta? Para saan? Upang magampanan ang ministry at expenses ng church. At ito rin yung guideline para makita ng bawat isa kung tama ba yung paghawak ng ating iglesia ng kanyang pera. At very sensitive po sa amin ang topic na ito. Dahil kailanman, ayokong makikita ng kahit sino man na inaabuso ng iglesyang ito, yung bawat isang miyembro
Dahil alam naman natin sa ating kapanahunan, napakaraming iglesia na kung saan hindi na sila tunay na iglesia. Ano ang ginagawa nila? Ginagawa nilang business ang kanilang church. Nakakahiya na kung saan may mga pastor at may mga preacher na kung saan kumukuha sila sa yaman ng iglesia. At makikita mo na kung saan enjoy nila yung buhay nila habang nire-require nila yung mga miyembro nila na magbigay sa kanila iglesia. Isiset natin ang tama ngayon kung ano yung mga expenses ng ating church. Now, this is my stand. 1 Timothy 5:17 to 18. Sabi doon, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, for the laborer is worthy of his reward. Ibabalik ko sa inyo ngayon yung tanong, base sa verse na ito. Sa tingin nyo ba, dapat sinusuportahan ng isang iglesia ang kanilang mga manggagawa, kanilang mga preacher, kanilang mga pastor, financially, inaabutan nila, sinasahuran nila? Biblical bang bigyan ng pera ng iglesia ang mga pastor? Yes or no? Yes. Yes. Pero, meron tayong balanse ito. Babalansihin ko po yung pananaw ng bawat isa. Sabi dun sa verse, karapat dapat, sabi mga double honor. Talagang dapat suportahan ng mga iglesia yung kanilang mga pastor. Lalo-lalo na yung mga manggagawa na kung saan talagang full-time sa iglesia. Pero dito yung balance. Naniniwala rin ako na kung yung manggagawa ng Panginoon ay bless na ng Panginoon ng isang maayos na trabaho, nabubuhay niya yung kanyang pamilya, hindi naman siya full-time sa iglesia, kung kaya ng pastor na huwag tumanggap sa iglesia, hindi siya tatanggap. Amen. Kanya po hindi naman po sa pagmamayabang, pero gusto ko pong ma-appreciate nyo yung pagkilos sa atin ng ating Panginoon sa iglesia nito. Simula nang mag-preach ako at 16 years old, 31 na po ako, kailanman na hindi ako humingi ng kahit ano sa lahat ng church na aking napuntahan. Yung line of thinking dito, bakit? Ba't ako kukuha? Kung bless naman ako ng Panginoon, yayaman naman ako ng Panginoon financially, pribilehiyo ko na lang na magturo at maglingkod. Contribution ko yun. At hindi ko na kailangan pang dumagdag sa gastusin na iglesia. Amen. Ito dapat yung maging mindset ng mga manggagawa. Hindi ko po tinatanggal yung karapatan ng mga manggagawa na makatanggap sa kanilang mga iglesia. Pero ang sinasabi ko, kung binibless naman tayo ng ating Panginoon, bakit hindi tayo sumuporta at tumulong sa ministry na hindi tayo nag-e-expect ng kahit anong kabayaran? Pastor, hindi ba ang design talaga ng Panginoon is ang isang manggagawa niya or ang isang pastor is mag-full-time talaga? Hindi ba yun yung design? Si Paul may trabaho ko wala. Amen. Meron. Sila Peter, yun. Magandang tanong po yan. Ang ministry po, tinuturo ko sa ating simbahan, realidad ang ministry. Pag sinabi ko pong realidad, maraming mga ministers, mga pastor, mga preacher, mga manggagawa, ang gusto nila, kuwari, full-time sila sa ministry. Walang masama doon. Pero, kung full-time ka sa ministry, wala kang trabaho, hindi rin naman ganun kayaman yung iglesia mo para suportahan ka. Nagugutom yung pamilya mo. Sa tingin mo, tama yung pamumuhay ng minister na ito? Hindi. Hindi pwede yun. Ang una nating ministry ang ating mga pamilya. Kung si Paul nagtatrabaho siya to support himself and the church, wala do masama. Now, say for example, kung ako bilang pastor, full-time ako sa ministry, aasa lang ako sa church, hindi ko na kayang pag-aralin yung anak ko, o yung hindi ko na pa kayang pakainin yung asawa ko at mga anak ko, anong iisipin ng mga tao?
magaling kang pastor pero pabaya kang Tatay. ama. And that is not a good testimony sa lahat ng mga manggagawa. Now, ano yung punto rito? Kailangan natin maunawaan, may realidad sa ministry. Hindi pwede na kung saan ay papabayaan natin yung ating mga pamilya for the sake of the ministry. Dahil in the first place, sino ang una nating ministry? Yung church? Hindi, yung ating family. Meron po talagang balance at sensitibo itong topic na ito. Dahil ito, hindi to one size fits all. Okay, may mga manggagawa ang Panginoon ang bless niya. And I believe kung bless ka ng Panginoon, huwag ka nang tumanggap. Pero may mga manggagawa rin naman talaga na full-time sa ministry, nandun yung puso nila. At trabaho ng ating iglesia na suportahan ang mga tao, wala rin namang masama ron. Pero kung nakikita natin na kailangan ng pamilya, there is nothing wrong kung susuporta o magtatrabaho ang isang lalaki para sa kanyang pamilya at para sa kanyang iglesia. May tanong pa po? Lolo Mac? Pero rin, pastor, vice versa din kasi may mga abusive na pastor. Yes, totoo po yun. Halimbawa, tulad ng isang kakilala ko, meron ng support, meron pang gasoline support, Mobile support. books, suporta pa sa lahat ng bibili ng mga libro ko. Which is, sobra-sobra na, beyond na sa dapat niya matanggap. Kaya, yun, ingatan din natin yung mga ganong klaseng mga leaders and pastors. Hindi tayo basta sunod lang ng sunod. Dapat nakikita rin natin kung inaabuso ng isang leader ang iglesia ng pinapapalooban natin. Amen. Kasi part din yan ng stewardship. Ingatan natin. Hindi lang tayo bigay ng bigay. Doon tayo sa point ni Lolo Mac na ingatan natin yung yaman ng ating church. Kaya ko tinituturo sa inyo para malaman nyo kung ano lang yung dapat gastusan ng ating iglesia. Yung ating covenant, bakit daw tayo sabi ng mag-aambag na may kagalahan at palagi para saan daw? Sabi, upang masuportahan ang ministeryo at gastusin ng iglesia. Ngayon, church, I want you na i-review kung saan napupunta yung pera ng ating iglesia. Ako sasabihin ko sa inyo, unang-una, wala akong tinatanggap na kahit ano sa ating iglesia. Hindi kumukuha si pastor kahit piso sa ating fund. Saan natin ginagastos? Sa ministry at expenses. Ano lang ba yung ministry ng ating iglesia? Gawain ng mga bata. Pagpapakain sa mga bata. Yung kinakain natin ng tanghalian, ng prayer meeting, hindi po namin yung kinukuha sa ating funds. Iglesia. Ano po yung personal po dinadala yun ng mga pamilya na gusto magdala ng pagkain. Ano lang yung expenses ng ating iglesia? Kapag nagbabayad tayo ng bills, kuryente, tubig, at higit sa lahat, yung pinakamalaki natin bayad, buwan-buwan yung renta. Kasi ang mahal po ng renta ng ating church. Ang tulong. Mamaya na po yun, next point po yun. Pero ang punto ko lang, yung pinaka-main na bayarin lang ng ating iglesia, kung saan natin ginagamit yung pera na ibinibigay at inaabot ng bawat isa sa ministeryo, sa pagtuturo, pagpapakain, at gastusin ng ating iglesia. Hindi po tayo katulad ng ibang churches na may napupuntang personal sa mga pastor. Hindi po ako kumukuha sa ating church. Pero that's biblical naman talaga. Biblical naman. Pero kung wari po, si Charles, ito open po tayo dahil pinag-uusapan natin expenses ng church. Pag nagpipreach po si Charles, nag-aabot ang ating church na pera. Love gift po ang tawag doon. Hindi po yun sahod. Pero pag kilala yon sa double honor na dahil nagpapagamit siya sa ating Panginoon ay sinusuportahan natin yung ating kapatid. Unang-una, wala pa siyang trabaho.
Pero ang gusto ko lang i-impart kay Charles, the moment na magkatrabaho siya, at kung binibless naman siya ng Panginoon at hindi niya kailangan yung love gift, magtuturo siya dahil pribilehiyo niya magturo. Oh, maganda rin pastor yun na hindi Mindset. aasa. Oo, hindi aasa. Ayoko kasing lumaki o matrain yung mga kalalakihan na ang pakiramdam nila ay trabaho ang ministry, na employment ang ministry. Gusto kong makita ng bawat isa, maglilingkod ako dahil masaya ako paglingkuran ang aking Panginoon. Sige po, Lolo. Amen. Tsaka pastor, yung prinsipyo na ibinigay yung kaligtasan freely. Free yung pagbibigay ng Panginoon. Hindi mo kailangang manihit para lang i-share ang gospel. Kasi free mo rin natanggap yung gospel eh. Hindi pinababayaran ng Panginoon ang gospel. Actually, yung love gift po, ang tama pag-uugali sa love gift o pag-aabot sa mga manggagawa. Bilang manggagawa, huwag natin i-expect yung love gift. Let the church freely give you yung love gift. Kaya ang tinawag na love gift, regalo, may pag-ibig. Masaya ang iglesia na nakikita ang bawat isang naglilingkod. At iglesia mismo yung nag-aabot. At pag sinabi kong iglesia, hindi po si pastor yung nagde-decide. Buong church. Okay? Never po sa history natin na ako lang bilang pastor ang nagde-decide kung ano ang gagastusin ng ating church. Pinag-uusapan po yan, lahat ng miyembro. At kahit, ito po yung isa pang thinking, no? Pagdating sa kaperahan ng ating iglesia. Kahit magkano po yung ibigay natin sa ating church, the moment na ihulog natin yan doon sa ating, dito, sa ating offering basket, hindi na po natin pagmamayari yan. Wala nang kailangan. Pagmamayari yan ng ating Panginoon. At malaki o maliit yung ibigay mo. Pare-pareho yung boses ng bawat isang miyembro na mag-decide sa kaperahan ng ating iglesia. Hindi po tayo katulad ng ibang iglesia na kapag hinulog dyan si pastor ang bahalang mag-decide kung saan niya gagamitin yung pera. Hindi. Buong church yung mag-decide kung paano natin gagamitin yung kaperahan na ibinahagi ng bawat isa. Doon po natin mapoproteksyonan yung resources ng ating church. Hindi po may tanong po ba? Wala. Okay, yung susunod doon sa ating sinumpaan, bakit daw tayo mag-aambag ng may kagalakan at palagi? Sabi natin kanina, upang masuportahan ang ministeryo, gastusin ng iglesia, ano kasunod doon? At pagsaklolo sa mahihirap. Yung pangatlong bagay na dapat gamitan ng pera ng ating iglesia, hindi lamang sa ministry at gastusin. Sa Ingles, ang tawag natin, relief of the poor. Ang matutunan ng iglesia na tumulong. Whether miyembro yan, whether hindi, as long as nakikita ng iglesia yung pangangailangan ng mga tao sa lugar na ito, maligayang tutulong ang ating iglesia. Amen. Proverbs 19 verse 17. Sabi doon, He had pity upon the poor, led them unto the Lord. Yung pangangalaga natin sa mga taong nangangailangan, nakikita yan ng Panginoon na paglilingkod natin sa Kanya. Ang isang iglesia na madamot, ang isang iglesia na kung saan walang puso na tumulong sa mga tao, kung saan siya inilagay ng Panginoon na lugar, hindi yan tunay na iglesia. Amen. Pero kailangan pastor balance Yes. din natin. Sige, tapusin lang natin yung mga verses bago yan inside. Galatians 2:10. Only they would that we should remember the poor, the same which I also was forward to do. Pinapakita sa Galatians na kung saan yung pagtulong sa mga tao na nangangailangan dapat continuous na priority yan ng ating
iglesia. James 1:27. Ang sabi doon, pure religion and undefiled before God is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. Yung mga naulila, mga nabiyuda, kasi sa kanilang kapanahunan po, yung mga naulila, sila talaga yung mababa sa kanilang society. Kaya sabi rito, yung tunay na pananampalataya, ina-express yan hindi lamang sa salita, pero sa paano tayo kumikilos at tumutulong at naglilingkod sa loob ng ating iglesia. At ayaw ko pong maramdaman ng kahit sino man na may grupo-grupo tayo sa loob ng ating iglesia. Uulit-ulitin ko. The moment na pumasok tayo sa pintuan ng ating iglesia, lahat tayo dito ay pantay. Lahat tayo ay magkakapatid. Magtutulungan tayo. Pwede ako tumulong sa inyo, pwede yung tulungan si pastor, at yung pagtulong natin, hindi naman kailangan lagi na finances. Sabi ko kasi pwede kang tumulong sa kapatid mo, magbigay ka ng oras, tumulong ka, mag-alaga ka ng mga may sakit, lahat ang pwede mong gawin. Pero ito lang yung punto ko. Ang isang iglesia na ini-ignore o hindi niya pinapansin yung pangangailangan ng mga tao, hindi yan tunay na iglesia. Amen. Now, babalik tayo sa insight mo bago udugtungan. Ako galing ako sa marami ng churches at napapansin ko na yung ibang church, binibili nila yung attendance ng mga tao. Like, for example, para lang umattend sa kanila, magbibigay sila ng tulong financially, tapos para ma-retain o para continuous yung pag-attend sa kanila, susuportahan nila ng ganito, ng ganyan. And ang observation ko, at na rin to, reminder sa atin na huwag natin yung gagayahin kasi ang tendency na mangyayari or magiging resulta nun, they would think na kaya sila uma-attend kasi may kailangan sila sa church. At the same time, marami tayong mabibuild na yung parang mga tao may false conversion. Nakala nila buong simula ng teenager sila hanggang makagraduate sila, kala nila ligtas na sila kasi lagi silang nasa church. Yung pala, at the end of the day, hindi pala totoo yung kaligtasan na meron sila. Ang punto lang po ng asawa ko, ganito. Totoo po na ministry ng ating church ang pag. Wala pong masama doon. Pero we have to make sure na nandito yung mga tao dahil mahal nila ang ating Panginoon. At ako masaya po ako sa mga regular attenders natin. Sila Ate RG, sila Nanay Vilma, at sana si Kuya Andy bumalik din. Ramdam ko po na pumupunta yung mga tao dito. Dahil unang-una, nakikita nila na tunay tayong iglesia. Masaya po ako doon. Nakikita ko lahat ng maliliit na bagay na ginagawa ng bawat isa. Nakikita ko po yun. Nakikita ko yung pagdadala ni Ate RG lagi ng mga bata. Nakikita ko yung paglilingkod ni Nanay Vilma sa iglesia bago tayo kumain. Paglilinis ng bawat isa. Sa maliliit na paraan, nakikita ko na kung saan nandito yung mga tao dahil gusto nilang maglingkod sa ating Panginoon. At sana magpatuloy po yung ganitong puso sa loob ng ating munting iglesia. Now, panglima, sabi ko, bakit tayo mag-aambag ng may kagalakan at palagi at pagpapalaganap ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa? Pag-spread ng ating gospel. At ang pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Yung iba, iniisip na kung saan ay maaari na mag-preach ka lang, magturo ka lang. Pero
may realidad po na kung saan talagang may gastusin din na kailangan sa ministry. Sabi ko kasi itong church lang natin, hindi naman tayo pwedeng pumasok lang dito at magturo at hindi natin narentahan yung lugar. Hindi rin naman tayo pwedeng magturo sa mga bata na wala tayong dala-dala ng merienda para sa mga bata. Punto ko po, kung mag-aabot man tayo, hindi yan para sa akin kanino. Iisa lang yung dahilan ng ating iglesia. Gusto natin ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. at hindi lang po ito pera, no? Hindi lang ito usapin pera. Sa pagpapalaganap ng kanyang salita, pwede mong ibigay yung oras mo, mag-aral ka, magturo ka, pwede mong ibigay yung lakas mo at yung oras mo, magtawag ka ng mga bata, mag-imbita ka ng mga tao para makarinig sila ng salita ng ating Panginoon. Ano lang yung punto rito? Nire-recognize natin na yung tanging reason kung bakit tayo mag-aambag ay para sa gawain ng ating Panginoon. At yung pinakahuling punto po natin, itong stewardship na to, magagawa lang natin yan through the aid of the Holy Spirit. Sa tulong ng banal na Spirit. There will be times na kung saan mararamdaman din naman ito ng bawat isang Kristiyano na parang gusto kong unahin ang aking sarili. Maraming paraan upang magdamot ang isang Kristiyano sa kanyang Panginoon. Pwede na kung saan hindi tayo tapat sa pagbibigay ng ating ikapo, ng ating tithes. Pwede hindi tayo tapat sa pagbibigay ng ating oras. Pwede hindi tayo tapat sa pagbibigay ng ating talino sa pag-aaral. Hindi tayo tapat sa paglalaan ng oras manalangin. Dahil po ang totoo, hindi natural sa isang Kristiyano, sa isang tao, na maging handang magbalik sa ating Panginoon. Marami ang titingnan sa ating mga Kristiyano, ano tong mga to hangal itong mga to. Yung pera nila, ibibigay pa nila sa church. Yung oras nila, ibibigay pa nila sa ministry. Imbis gamitin na lang nila para sa kanilang sarili. Imbis matulog na lang sila ng mahaba tuwing araw ng linggo. Gigising pa sila ng maaga para magluto, mag-prepare, magtawag, magturo. Dahil hindi po natural sa isang tao ang gustuhin niya magbalik sa ating Panginoon. At hindi natin yan magagawa bilang mga Kristiyano kung hindi pa rin tulong ng banal na Espiritu na nanggagaling sa ating Panginoon. So gusto ko ipakita sa bawat isa. Habang naaral ito, napagtanto ko na walang tunay na generosity ang isang tao. The reason kung bakit natin nagagawang generous ay dahil naging generous muna ang ating Panginoon sa atin. Kung bakit natin nagagawang magbalik sa Kanya dahil Siya ang unang nagbigay sa atin. At minumove at tinutulak ng banal na Espiritu ang ating mga puso na maglingkod, mag-abot at mag-contribute sa Kanya. At dyan po muna natin tatapusin ang lesson 5 ng ating church covenant. Meron po bang tanong? Inside? Basta dun lang po sa last na part ng sinabi mo, on the other side, mahihirapan ka din na gawin yon, ang lahat ng yon, kung hindi mo na-receive yung unang dapat na ma-receive. Kasi without the work of the Holy Spirit, without the regeneration, lahat ng gagawin mo para sa Panginoon is in vain. So, kumbaga, sige, may finances ka nga, may time ka, even yung profession mo, pwede mong gamitin dito sa paglilingkod sa Panginoon. Pero without the work of the Holy Spirit, yung unang dapat na nangyari sa'yo bago mo paglingkuran ng Panginoon o bago ka maglingkod sa iglesia, walang kwenta yun. So, iyon yung pinaka-importante talaga, yung regeneration. Sino pa po? Nainil po, may tanong po kayo. Gusto ko yung i-share. Kayo po, ano pa lang pangalan yun? Sorry. Si Alma po. Si Alma po. Lagi ka pong pinakwento ni Nanay sa amin. Tsaka Kaya Chris naman po. sa si Chris po. Chris. Chris.
Welcome po sa church. May gusto po kayo tanong o malinaw naman? Lola Joy. Charles. Lola Mac, kayo po. Sige po, kung wala na, naunawaan po ba ng bawat isa? At ulitin niyo po, kaya ko ito itinuturo sa inyo, hindi lang para malaman nyo. Para bantayan nyo rin yung ating iglesia. Sabi ko nga sa inyo, anytime na kahit ako bilang pastor, may nakita kayong mali sa akin, naging mali yung pagtuturo ko, o naging mali yung paggamit ng ating iglesia, sa yaman na ibinibigay ng ating Panginoon, may karapatan kayo na tawagin at itama si pastor. Okay, lahat po kayo. Okay, kung wala na pong tanong, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa Sunday School. Salamat Panginoon sa pag-aaral namin ng stewardship, Panginoon, ng aming church COVID at patawad sa aming mga kasalanan. Tama niyo pong spirit ng bawat isa sa paglilingkod, Panginoon, pag-aambag ng may kagalakan at palagi sa iyong harapan. Patawad nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, 5-minute break bago po tayo magsimula ng morning worship service. Nasaan si Novi? Wala pa? Hindi pa po na hindi nga mo na Pero sabi papunta na. Wala akong, ay, tapos na lang po, late na po nagising. Waiting na po makakasakyan. Pinagawa din daw po kayo sa kanya yung tita niya. Uyad po kasi doon, hindi may sinapos po sa ano. Bro, saan? I know I know po kayo. whom I